Hi, future Archim. So this is the part 3 of our FS rationalization. So this is gonna be a quick discussion kasi sobrang ikli lang naman itong topic na to and madali lang siya pero lumabas kasi siya sa board exam so answer na natin to. A method in developing latent print for porous surfaces to provide high contrast print. A. Ninhydrin solution, B. Victoria Blue, C. Amino black solution, or D. Cyanoacrylate. Bago natin ito sagutan, alam ko naman na alam nyo na yung sagot dito, pero bakit ba yun yung sagot natin? So, ang sabi sa tanong, isa daw tong pamamaraan sa pagde-develop ng mga latent print. Ano ba yung latent print? Ano ba yung print na pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan dito walang iba kundi yung fingerprint. Okay? Pag sinabi naman nating latent, ito yung mga invisible. Okay? Ito daw yung pamamaraan sa pagde-develop natin ng mga invisible na print. Saan daw? Saan nakita yung mga invisible print? Sa porous surfaces. Ano ba pag sinabi nating porous surfaces? Ito yung mga surfaces na nakakapag-absorb ng moist or wet or anything na wet. Basta nakaka-absorb siya. For example, yung papel. Okay? Papel, karton, ayan. Ayan yung mga surfaces na nakakapag-absorb ng moist or water. Etong method na to, ginagamit daw siya para makapag-provide ng high contrast print. Kasi 'di ba invisible nga yung latent print? So gagamitin tong method na to para ma-develop yung invisible print na yun para makuha siya for purposes of identification, siyempre. So pag nakita nyo sa tanong, ginagamit to sa latent print na nasa porous surfaces, wala kang ibang isasagot kundi ninhydrin solution. Ang ninhydrin solution, tinatawag din tong best method para sa pagde-develop ng latent print sa paper. Kailan ka sasagot ng Victoria Blue? Sasagot ka ng Victoria Blue kapag ang tanong, ano yung ginagamit naman sa mga tape? Okay? Victoria Blue ang ginagamit sa mga tape. Kung may print dyan, kung may print fingerprint dyan sa tape, ang gagamitin ay Victoria Blue. So, kailan ka sasagot ng amino black solution? Amino black solution is for blood-stained fingerprint. Okay? Yung mga fingerprint na merong nahaluan ng dugo. Yan. Ayan ang gagamitin, amino black solution. So, kailan ka sasagot ng cyanoacrylate? Sasagot ka ng cyanoacrylate kapag ang tanong ay for non-porous surfaces. Pag sinabing non-porous surfaces, ito naman yung mga surfaces na hindi nakakapag-absorb ng wet or ng basa. Ano bang halimbawa niyan? Yung pader, yung mga solid na plastic, di ba hindi naman yan nakakapag-absorb ng tubig? Yan ang gagamitin dyan. Pag may nakitang print dyan, cyanoacrylate. Kasi yan ay ginagamit sa non-porous materials. Tinatawag din yan na super glue fuming. Para madali nyo naman matandaan itong mga methods in developing prints, meron akong i-share sa inyo na paraan. Pwede nyo siyang gawin na i-categorize nyo siya. Meron kasi tayong tinatawag na solid methods, meron tayong tinatawag na liquid methods, meron din tayong tinatawag na gas methods. So kung gusto niyo kabisaduhin yung mga methods in developing latent prints, ilalagay ko na lang sa comment section. Basta kung kakabisaduhin niyo siya, mas okay na i-categorize niyo muna siya into solid methods, liquid methods, and gas methods. Etong ninhydrin solution, Victoria Blue, amino black solution, these are liquid methods. And yung cyanoacrylate is gas method. So sana natuto kayo. Follow for more videos.